Kasi error yun eh. Kasi kapag once naging 0 to, naging 0 to, naging 0 to, naging 1 to, ano ang sum of error natin? 0. Kuha? Okay. Now, calculate the MSE. Okay na. No. 3. Perform back propagation. Okay? Pagka nag-perform na kayo ng back propagation, ito yung gagawin natin mamaya. Mako-compute for weights and biases. Set natin ang learning rate. Kailangan isa ang learning rate. Pwede ang learning rate, iba-iba kada weights. May option tayo to do that, no? But you can set it to 0.01 or 0.001. Kasi bakit natin kailangan iset siya mo sa baba? Baby steps. Alright? Mas malaking learning rate, may tendency na ma-overwhelm siya. At hindi siya mag-converge. Mag-diverge. Okay? That's it. 4. After the back propagation, may bago kang weights. Calculate ulit na error. MSE. Again. You have to compute the MSE using the new weights. Therefore, parang ito pala siya. Tama? You will do the loop until, repeat 1 until MSE is less than or equal to 1 times 10 to the negative 50. O, yan yung goal natin, di ba? O, pwede naman negative 7. Kasi aggregate or gate up naman. Pero mas magandang, ano tayo? Aggressive. No? Yun na. Tapos na po. O, di mako-complete na weight, trade na po yung ANN. May tanong muna kayo sa steps. Naunawaan nyo ba ang gagawin? So, kailangan natin ng routine na pang forward, kailangan natin ng pang calculate ng MSE, kailangan natin ng pang backward, at gagawin na natin yun. Alright? Okay? Alright. Eto na. Okay. How are we going to calculate weights and bias? We'll use this one. This is the gradient descent. The new value of the weight or bias is equal to the current weight, minus learning rate times the gradient. The gradient is the partial derivative of error with respect to weight 1, with respect to weight 2, with respect to bias. Depende kung sino hinahanap. Clear? Oh, symbol lang yan. Huwag masyadong dibdibin. Okay? Tatandaan walang calculus. I will try my best not to do calculus. Okay? Okay. Anong target natin dito sa gradient na to? Maging 0. Dahil kapag naging 0 yan, hindi na matututo. Bakit? Di ba? Weight mu is equal to weight old. Pag 0 to. Gets nyo na? Oo. Hindi na yung natututo. Kasi natututo siya kapag habang may value pa ang gradient. Alright? So how do we compute for the gradient? Back propagation. Kasi di ba, ang gusto natin ma-compute, partial derivative of E with respect to W1. Gusto natin, yung error ko dito, translated kay weight 1. Ito yun. Kaso, hindi mo makukompute yun basta-basta. Divide and conquer. How do you divide and conquer? Use chain rule. Because the chain rule is something like this. We know that we can get the partial derivative of error with respect to output. With respect to output. Wag muna, ang tawag dito, wag muna i-underestimate, ang tawag dito, i-judge, okay? Basta ganun. Then from here, I can compute the output to the network. So, pag ito minultiply ko, makakancel ito. Tapos, pag na-compute ko ito, makukompute ko yung partial derivative ng net with respect to weight 1. Makakancel ito. Therefore, para ko lang na-compute din yung partial derivative with respect to the weight. Alright? Chain rule. Yan yung goal. Importante magawa lang natin yan kasi
Mag-chain rule din tayo doon. Madaling hanap to. No? So now, the partial derivative of E with respect to out is equal to out minus target. Paano? Basta. Oh, ayaw nyo ng calculus. Tandaan mo na lang. Kasi lagi siya magagamit na gano'n. What is out? Yun yung output ng forward pass. What is target? Yung training data. Gets? So sabi ko kanina, kung ano pa yung mga unang value niyan, ano natin, i-substitute mo dito. Okay guys? Yes. Oh, basta may pattern yan. What is the partial derivative of out with respect to net? Out to net. Remember, your out to net is what? Our output is equal to F activation of the output of the net. Correct? Is that correct? Yes. Tama ba? May relo ka dyan eh, di ba? Tama ba? Tama, di ba? Either sigmoid ka, relo ka, o tangent ka. Eh, mag-relo tayo. Eh, ano ba yung relo? The relo is just this one. Kung ano to, siya rin yan. Y is equal to X. Pag dinifferentiate mo yan, what is the partial derivative of y with respect to x? 1. Kapag ang output ng network mo greater than 0, 1 siya. If the net is greater than 0. Else, if the net is less than or equal to 0, 0. Ganun lang siya. Pili ka, 1 or 0. Depende sa value nung forward pass pa rin yun. Tama ba ako? Ang value nito ay galing saan? Forward pass. Kasi guys, gagamit tayo ng iba't ibang layer. Iaari natin yun. That's why it is called a tensor. Tensor is array of arrays. Okay? Kaya tinawag siyang tensor flow. Oo, display. Okay. Alright? O, therefore, alam na natin to. 1 or 0 ka kapag relu. Gets? Yes. Okay. Ito na. Okay. Partial derivative of net with respect to weight 1. Tingnan mo agad yung input. In 1 agad yun. Okay? So, the value of the partial derivative of, ano yan? Net with respect to weight 1 is equal to the input 1. Yes, guys? Yes. Okay? Paano? Okay. Sige. Saan equal ang net? I1 W1 plus I2 W2 plus bias. Kapag kinuha ko ang partial derivative ng net with respect to W1, lahat ng hindi W1, anong tawag natin? Constant. What is the derivative of constant? 0. 0. Ngayon, ulitin ko. Ano ang derivative ng y with respect to x? Kung ano yung coefficient niya. O, kung y is equal to 2x, ano ang derivative ng y with respect to x? 2. Ganun yun. Tanong, lahat ng hindi W1, constant. Anong derivative ng I1 W1 with respect to W1? I1. Okay na. Therefore, anong derivative ng net with respect to W2? I2. Ano ang derivative ng net with respect to bias? Ano ang coefficient ng bias? 1. Tapos. Yun lang ang inilan natin. Yun lang ang calculus guys. Okay? Tigilan natin. Therefore, may pattern. Ano to? Out minus target. Ano to? 1 or 0. Depende sa result ng net. Ano to? I1. Tama? O ano to?
Ganon din to. Ano to? I2, 1. O tapos, makukompute ang mga gradients. Therefore, pag nakompute ang mga gradients, makukompute natin. Tama? Once na nag-forward pass ka, alam mo ang out, alam mo ang target. Tama ba ko? Tama ba? Pag nag-forward pass ka, alam mo ba yung net? Yes. Kasi sinabstitute mo eh. Is that correct? Sinabstitute mo eh. At magkakaroon kayo ng output. So lahat yun, gagamitin natin para mag-compute siya. Okay. Kasi ito na yung formula. So therefore, let's summarize it, no? Para wala ng calculus na makikita. Oh, isa-isa. E with respect to W1, anong value niya? Out minus target 1 or 0, no? Input 1. Multiply by input 1. Tapos, hard code mo na. W2, out minus target. Ang maganda rito, nakukompute mo na yan eh. Ito na nagbabago. Out minus target. 1 or 0. 1. Tapos, yan na yun. Pakita pa na nagkakamot-kamot. Bakit ko ba? So far, so good. Okay, ito yung sample na to. Tama ba ko? Alright? Ipapakita ko lang po yung routine. No? So, going back, take note, ang training data ko nandito dito. Ayan. Kailangan ko i-specify kung ilan yung training data. Kung ilan yung training data, ganun kadami yung array na kailangan ko. Alright? Now, look at this one. Going back to the value. Okay. Ito yung program, developer, view code. View code. There you go. Ay, nandun siya. Oh my God. Saan siya? Train value. Ito siya guys. Oh. Kung mapapansin nyo dito, ayan yung array ko. Nag-set lang ako ng 100. No, 100 yan na inputs and output. Pwede kayong mag-set ng maximum lang naman yon. So in our case, 4 lang yung kailangan natin, di ba? 4 lang. So wala lang, in-exaggerate ko lang to, alright? Tapos ito, alam ko naman na hindi ko kailangan mag-array ng weights and values kasi alam ko naman na 3 lang naman siya. Di ba? So meron akong old at saka new. So alam naman nyo, after one epoch, yung new nagiging old. Tama? Alam nyo naman yan. Gagamitin natin siya. Ito yung derivative ng out sa net. Ayan na siya. So as double. I have epochs. Okay? So first of all, anong ginawa ko dito? Parsing lang ako. No? Parsing lang ako. Inalam ko lang kung saan ako magsa-start ng train, galing na sa isang cell, kung saan magsisimula, tapos kailan mag-i-end. Diba? Kasi bakit ko copyhin ko kasi yun sa array? Here. Now, if you will notice here, ito, kinuha ko yung randomized na initial weight and biases. No? Kumuha lang ako somewhere, kinumpute it somewhere. No? Meron kasing rules kung paano mag-initialize. But sa tingin ko, hindi siya magiging ano sa inyo. Ito na, kung ano-notice nyo dito, ito yung buong training. Diba? Anong ibig sabihin ng for loop? Mula rin at saka dito, anong ginawa ko? Ayan o, yung input ko is, kinukuha ko siya. No? Kinukuha ko siya from this cell, column 1, column 2, column 3. Tama? Then, I execute the targets. I'm sorry guys. This is stochastic gradient. I'm sorry. Tatlo kasi to. Tatlo yung code na to. So, bababa ako ha. Dito ako sa else. I'm sorry. Ayan. Ganun din naman itsura. Pero manonotice nyo dito,
Ayan yung array ko. Diba? Yung input ko, 4 ang kailangan ko. Ayan yung 4 na yun. I-store ko muna yan. Alright? I-store ko rin ito. Ito yung out. Which is, ano ba yung output? Ito yung iti-train natin. Tama? Target to ha, target. So, ang laman ng array na to, 4 na input, 1, 4 na input 2, 4 din na target, which is yung training data. Clear? Next. So, for loop yan. Pagkatapos ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Gagawin nyo lahat yan, tama ba ako? Hanggang ang error mo ay malaki pa. Malaki pa. So, ano ginawa ko? Ano yung first step? Okay, yung new, magiging old na dito. Yung nakumpit ko kanina na new, old na siya. Kasi magkukumpit ako ng bago. Alright? Okay, anong ginawa ko dito? Okay. Mga message box ko, ito yung mga ano ko, sabi ko sa inyo, kapag yung error ko, lumagpas ng 100, tatanungin ko yung user kung gusto niya ituloy yung training. Kasi minsan, nag-overshoot na, tapos gaganon siya, bababa. So, kapag lumalaki pa yan, pwede na i-stop. Kasi bakit? Yung Excel kasi nag-hang. Oo, not responding. Alright? Ano itong ginawa ko to? Out is equal to execute PE. In1, W1, in2, ano ginawa ko dito? Forward, pass. Tama? But you would notice, array siya. Tama ba ako? Tama ba? Array siya, di ba? So, kinukumpit ko yung out nung unang input ko. 0, 0, 0. Pinorward pass ko yon. Ang out GT ko, hindi yan 0. Kasi bakit? Hindi pa maganda wait 2 tsaka B1 ko eh. Tama? So definitely, pangit yan. Okay? What will happen next? Ano to? Ay, good familiar. Out minus target. Sino siya? BED out. Next. If the output is greater than 0, that's what? Then do. Correct? Guys. What is that? Diba? Input 1. Tama ba? Ano to? What is this? Yung chain rule. Ano to? Gradient descent. Tama ba? Nakita niyo yung flow. Kaya pag-aralan nyo siya, maunawaan yan. Tapos, syempre, hindi pa ako tapos. Kukumpiti ko naman to. Si W2. Alam ko na to. Ano to? Into. Kumpiti si W2. Pakumpit na bias. Ayan, 1 lagi yan. Compute sa for the venue. Ngayon, ano to? Ano to, no? Mukhang may for loop, tama ba? May for loop tayo dito, tama ba? So, depende kung sino, nasaan na ba ako? Where are you? Nasaan siya? Nasa somewhere. Basta ganun. Ibig sabihin lang nito, pupunta na tayo sa 0, 1, 0. Gets? Ngayon, eto ngayon ang gagawin natin. May na-compute na tayong wait 1, wait 2. Anong ginawa ko? Forward pass. Correct? Tapos ano ginawa ko? Kinuha ko yung error. MSE yan. Ayan yung summation of target minus ano to? Sa bawat sa 4 na yun. Basta buong 4. Okay, kung ilan yung pattern mo, ganun mo siya kukumputin. Di ba, lala? Di ba? Which is, eto medyo brute force yung sa akin. Di ba? Wala pa kailaman, okay? Kayo na, gusto nyo i-gawin flexible, go. Ano nangyari? While end. Ibig sabihin, umiikot-ikot ako doon sa 4 na yun. Hindi ako titigil hanggat ang error ko ay di ko pa namingit. Or may early stop ako. Yung epoch, kailangan ko element. Kasi pwedeng hindi yung tumigil. So once na yung epoch ko, 100,000, let's say ganon, titigil na siya. Okay, good? Naunawaan niyo na. Okay, yes.
Oh, try natin gawin. Okay? Try natin gawin. I hope na unawaan niyo. No? So, anong value ng execute PE? Ito yung execute PE. Ayan, no? Soma. Diba? Relu. Return. O, ano yung relu? If greater than 0, balik mo yung pinasok mo. Otherwise, 0. O, yun na. Yan yung ginagawa lang ng ating ano. Here. O, diba? Naintindihan nyo? Kasi basic lang eh. Visual basic lang yan. Alright? Alright? O, yan na. Okay? So, try nyo muna gawin ito for AND at saka OR. Pero for sure, sa XOR, ito yun. First, PE is, perceptron or processing element. Yun yung neuron. Dami niyang pangalan. Okay? Nakuha niyo, guys? OR. Tama ba? This is OR. Tingnan nyo, nahirapan na siya eh. Ito yung initial. Ito yung target ko. Guys, ito yung na-achieve kong error ko. Mukhang hindi niya kaya ng i-try ko ha, ulit. So, gradient is set. Okay. Nakikita nyo, hirap na hirap siya, di ba? Guys, sa tagal eh. Oo, ibig sabihin yan, guys, I'm already using 1 million epochs, guys. Nag-early stock lang siya, pero bumababa naman. Willing tayo maghintay ng konti. Okay? Total laptop ko naman yan, di ba? Dagdagan natin. Oh my God. Tapos ang learning rate ko rin, ang taas. Oo. Oh, ready na tayo? Train. Oh, mag-discuss muna. Wait sa wait 1, wait 2, wait 3, wait 4, wait 5, wait 6. Tapos, wait 7, wait 8, wait 9. Tama? Ano muna natin gagawin? Forward pass muna. Kasi pag nasulat natin yung formula ng forward pass, madali natin mag-derive yung chain rule. Okay? So first, pangalanan natin ito ng net 1, net 2, net 3, net 4. Okay, malilito ka? Oo, kasi iba-iba yung numero ko na. Alright. So first, what is net 1? That is what? I1, this is I1, this is I2. I1 multiplied by W1 plus, wait 4, no? I2, wait 4 plus bias 1. Okay? Forward pass. What is step 2? I1 multiplied by wait 2 plus I2 wait 5. Tama ba? Plus bias 2. Ayusin mo magsulat lang. Net 3. What is net 3, guys? I1 wait 3. Tama ba? Plus I2 wait 6 plus bias 3. Ayos? Yes. Alright. Tatandaan, meron tayo ditong out 1. Meron ako ditong out 2. Meron ako ditong out 3. Tama? Yes. Si out 1 ay relu ni net 1. Si out 2, relu ni net 2. Si out 3, relu ni net 3. Malinaw? Yes. Alright. Ano ngayon si output? Out 1, out 1 na ganyan na lang ha. Times W7, tama ba? Yes. Oh, I'm sorry. Net 4. Plus out 2 WA, tama ba? Plus out 3 W9 plus bias 4. Yes. Oh, there you go. And therefore our output, Are you okay? Tumigil ka ba? Oh, yes!
So, nahirapan siya guys para talaga sa or. So, therefore, pag nag-or kayo, ito na gagawin niyo. Ha? Okay? So, ano? So, tingnan natin mamaya. Ha? Tingnan natin mamaya. Try natin yung NaN at saka NaN. Try natin mag-NaN. Okay? Sige. Proceed tayo dito. Ito na. Sir, ano mga kukumputin natin? W1. Tama? So, pag W1 ang kailangan ko, tama ba? Ang new ko dyan, equal yan sa ano? W1 whole minus 33 partial derivative of E with respect to, tama ba ka? And so on, so on. Gets yun na yun. Therefore, kailangan natin makuha yung mga gradients, tama? Sa totoo lang, mauuna natin makukumpute ito kasi pabaliktad tayo. Ulit natin makukumpute ito mga ito. Okay? So ngayon, eto muna tayo. Alright? Saan equal ang partial derivative of E with respect to W7? Partial derivative of E with respect to out. Tama? Tama? Sa kanya. Multiplied by partial derivative of out. Yan. Out with respect to net 4. Very good. Multiplied by partial derivative of net 4 with respect to W7. Tama ba? Yes, po. Anong value? Out minus target. Relu. 1 or 0. Tama ba? Depende sa output ng net 4, di ba? Kung greater than 0, 1. Pag less than or equal to 0, 0. Yes? Yes. Multiplied by, ano net 4? Ano net 4? Tama? Ito yung net 4, di ba? O1 times W7 plus W2, W8, O3, W9 plus V4. You have to take the partial derivative of this with respect to W7. If you take the partial derivative of net 4 to W7, all of it are, others are constant. 0 lahat to. Ano coefficient niya? Oh, why ba? Gets that? Gets that? Okay. How about for W8? Partial derivative of E with respect to W8 is ganun pa rin. Minus T, 1 or 0, malamang 2. Pattern. Okay na. Partial derivative of E with respect to tama, meron pa. W9 is O minus T, 1 or 0, O3. Okay na. Last, partial derivative of E with respect to bias 4 is equal to O minus T, 1 or 0, 1. Okay? Ayos? Nalilito ba? Nakita yung pattern? Di ba? Hindi kailangan ng-calculus. Tama ba? Alright. Eh di masasolve na to, masasolve na to, masasolve na to, masasolve na to. Sir, paano naman ito mga to? Alright? Alright. W1 naman tayo. Alright? Hahaba ang ating alright. Guys, ang daming talong yan. Mula rito, etc. Nasaan nyo? Sige. Guys, paano trace natin? Pag ganon. Tama ba? Yes. Alright, paano? Ito, sino to? Si partial derivative E with respect to O. Meron tayo dito partial derivative of O with respect to net 4. Very good. And meron tayo, wait lang guys. Okay. Wait. Teka lang. May nakalaban. Wait lang. Okay. Ayun. Doon. Partial derivative of net 4 with respect to out 1. Okay? Okay? Yes. Meron ako, wait lang. Ito na. Partial derivative of, wait lang.
Net 4. Oh, wait. Partial derivative of, sumobra. Dito muna. Partial derivative of out 1 with respect to net 1. Okay? Meron ako dito partial derivative of net 1 with respect to W1. Oh, sulat natin. Partial derivative of E with respect to O multiplied by partial derivative of net, O with respect to net 4 multiplied by partial derivative of net 4 with respect to out 1 times, nakikita niyo pa ba? Ito na ako ba? Times the partial derivative of out 1 with respect to net 1 multiplied by partial derivative of net 1 with respect to W1. So which is, pag ito na-compute natin, tama ba? Mag-compute din natin si W4. Tama ba? Si W1 tsaka si W4. Alright? Tapos, gano'n din mamaya. Pag gano'n tayo, W2 tsaka kay W5. Pag dito naman tayo, W3, W6. Kuha? First, what is the partial derivative of E with respect to W1? What is this? O minus target. Tama? Alright. Dito ulit. Ano ang partial derivative of O with respect to net 4? 1 or 0. Multiplied by, okay na tayo dito, no? Partial derivative daw ng net kay out 1. Pumunta tayo ngayon kay net. Ay, net 4. This time, with respect to out 1. The rest will be constant. Ano ang partial derivative ng net 4 with respect to out 1? Hindi ko Gets? Gets? Tapos, ano partial derivative ng net 1 ng out 1 with respect to net 1? 1 or 0. Kasi relo din to. Tama ba? Relo. Depende kay output ni 1. Kung greater than 0 siya, 1. Kapag less than or equal to 0, 0. Ayos. Multiplied by, okay na dito. What is the partial derivative of net 1 with respect to W1? Net 1 with respect to W1. 0 lahat. Nakukuha. Ito na. Sino kapartner ni net 1? Si W4. So, ang partial derivative of E with respect to W4, ganun din. O minus T, 1 or 0, W7, 1 or 0, I, boom. Nakadalawa. Nakailan na tayo? Sorry guys ha. 7, 8, 9, B4. Oops! We forgot! Tama ba? Compute natin siya. Partial derivative of E with respect to B1. Sorry. Out minus target, 1 or 0, W7. Tama? 1 or 0, 1. Woo! Nakompute natin W1, W4, gradient yan. Therefore, makocompute rin natin, ito naman. Tama ba? Pa-net 2 tayo. So, kung pa-net 2 tayo, ito pa, ay, tara. Mapapansin nyo, ito laging present na to. Tama ba? Ngayon dito, ito naman. Ito yung partial derivative of what? Net 4 with respect to partial derivative of O2. Correct? Ano mapapansin yung pagkakaiba lang? Nagiging WA lang. Oo, halos pareho lang. So partial, okay. Ito tayo, partial derivative of E with respect to, sino gusto niya? W2? W2, di ba? Ano siya?
Out minus target. 1 or 0. W8. Very good, guys. Tapos ano to? Teka lang ha. Dito, di ba? Partial derivative of out 2 with respect to net 2. Oh, guys. 1 or 0. 1 or 0. Ready lang yun. Tama ba? Alright, nandiyan na tayo. Eto na tayo. Mula rito, we can compute this one, we can compute this one. Diba? Since W2 tayo, ay 1. Tama? Tama? Ano yung partial derivative ng E with respect to W5? O, ganun pa rin. Out minus target, 1 or 0, W8, 1 or 0, ay 2. Can you see the pattern? Okay ka lang, sir? Okay ka lang, Nakagunin na siya. Okay. Partial derivative of E with respect to bias 2. Tama ba? This is bias 1. This is out minus target, 1 or 0, W8, 1 or 0, 1. Ayos? Sugar? So guys, ito hard-coded na lang to. Tama ba ako? Oo, magawa niyo lang to. Ano na? Hard-coded na. Okay, next. Partial derivative of E with respect to W3. Okay? So ano pa siya? Out minus target. Tama? 1 or 0. Depende kay net 4. Multiplied by, ito naman daw. Ano yung partial derivative ng net 4 with respect to out 3? Net 4 with respect to out 3? W9. Very good. Multiplied by, ano yung partial derivative nito? 1 or 0. Tapos dito, or dito. Since W3 ay 1. Partial derivative of E with respect to W6. Ganun din. 1 or 0, W9, 1 or 0, ay 2. O ano yung partial derivative ng E with respect to bias 3. That's out minus target. 1 or 0, W9, 1 or 0, 1. Ayos, guys? Walang calculus yun, eh. At saka yung output. Then you can now compute for the back propagation. Kasi ayan lang siya. Ano ba yung Gets? consider na inputs dyan? Hindi siya